God is good. All the time, God is good. Kalami tanawon sa akong mga kaigsunan. No? We are always victorious. Tita magmadaogon kanunay. Amen. Even ang brownout, wala dyan nakadaog sa to. Kay tita anak matatanan sa Ginoo, magmadaogon dyan kita. And we all know that not today because we are growing and stronger together. Amen. Hallelujah. So, ang akong topic nga akong i-share sa inyo karon is all about a fair fruit of marriage. No? Mo ni siya ang ginapangutana how to become a fair fruit in our marriage, no? But pasabot ning a fair fruit is in short to protect. How to protect our marriage in order for us to grow and stronger together. Our scripture is found in Exodus chapter 20 verse 14 and in Matthew chapter 5 verses 27 and 28. So, may I ask everybody to stand and let us read the scripture. Sige, Exodus chapter 20 verse 14, nagaingon, you shall not commit adultery. And in Matthew chapter 5 verses 27 to 28, sige, basahon na to. You have heard that it was said, you shall not commit adultery, but I say to you that everyone who looks at a woman with a lustful intent was already committed adultery with her in his heart. And may the good Lord bless upon reading this scripture. Let us bow down, let us pray. Lord God Almighty, thank you Lord for this wonderful day. Salamat Ginoo sa imong kaayo, salamat sa imong pagka-faithful jud kay sa mga Lord. Lord, thank you for your children nga naa diri Lord, mga anak nimo Lord nga naa diri karon sa sulod sa simbahan. Lord, we are inviting the Holy Spirit nga magauban sa mga karong buntag, God, and let your word minister in our heart, soul, and spirit. In Jesus' name we pray. Amen. So wala dyan ginakuha in Exodus chapter 20 verse 14. This is the number 7 nga commandment sa tumbuhi nga Diyos, no? Nga nagaingon dyan siya, you shall not commit adultery. No? Kung naman imong partner diyan, imong bana, imong asawa, tudluin na siya, you shall not commit adultery. No? Isa Bisaya pa, bawal manapaw. Ganahan ba ka ikaw sa pawan ka? Sa tanan butang nga ikaw masapawan, di ba, imbis kay hayag, mahimo siya nga dulum. Di ba, kung imong sapawan. And Matthew chapter 5 verse 27 to 28, always ni nagarimain sa kuha diri itong time pa ni Pastor Sammy, no? Akong balikon ang usa ka word diri usa ka sentence nga nagaingon, but I say to you that everyone who looks at a woman with a lustful intent was already committed adultery with her in his heart, no? Kita nga mga kalalakinan, kita nga mga nadiri sa simbahan, nakakita na lang tag nindot kay nga, wow, gani nga sexy nga babae. But pasabot ana, nakasala na ka. It means, nakasakit, nakaisala nga ginatawag nga adultery. No? Dapat always limpyo ang atong unaw na. Unsa may ingon ni Pastor Sammy, so far, nahimo na naman ni nga scripture, no? Tagay na lang po kong chance ninyo nga mubadlong na lang po ko sa atong mga kabatanunan, no? Sa atong mga kababainan, no? Nga, mga kababainan, ako na lang mo ingon sa inyo nga, ang ingon ni Pastor Sammy, this church is not a park. Dili ni siya mall. We are not celebrities. We are the followers of God. Amen ba? Oh, kung followers ta sa Ginoo, magsulob tag modest appearance. No, likayan na to na magsulob tag above the knees.
Ha? Di kaya na itong above the knees na numan. Di tayo makahatag sala sa mga nagatanaw sa tuwa. Sa paggawas pa lang nato sa balay ng mga lalaki nagatanaw sa inyo, naghahimo, naghatag na tanilag, daotahan silang huna-huna. So, karon ang atong simbahan is a place for worship. It's a place for nga mag-ampo kita. Ampo ta nga magadahig ta sa Ginoo. Kung nagadahig ta sa Ginoo, ipakita nato nga atong i-offer ang atong kinabuhi nga hinlo ta, nga lami ta sa mata sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Sige, padayon ta. Okay. Kakita mo anang nakasulat diha na nakita karatula, in anywhere makita ninyo na caution, do not enter. Bisag asa makita nato na sa eskwelahan, sa mall, sa bisag asa nga places, makita nato siya. Kung makakita ba ta na, musulod ba ta? Pagka maayo na dyan natong tao, musulod pa ta na. Ambot pasabot ana no, if makakita tag kwarto nga nakasulat ana, ayaw na lang jug sulod. Daghan bot pasabot ana, it's either musulod ka na is danger, ikaduha, explosive, ikatulo, basig makalason na siya nga musulod ka diha. O nag-drive ka, musulod ka na nakasulat diha, do not enter, basig pangpang na, o maranay higayon nga, makasulod ka na, mo na kamatayon nimo. Parihara po na sa gihatag nga instruction sa Ginoo sa Exodus chapter 20 verse 14. You shall not commit adultery. O sa may gingon sa atong dating presidente, no? Si Duterte isog man dito siya kayo. Siya ang gingon, wag ayaw nagsulod ana, ayaw nagsuway ana, kay delikado ka. Ma-remember dyan ana to, makadungog ta sa radyo ana, ayaw nagsuway ana. Kaya kung musuway ka ana, I'm sure mamatay jud ka. No? But pasabot, kung musulod ka ato yung ginaingon, addict ka. Kaya gusto man ka, gusto mo juga mo testing anang makadaot sa imuha. Now, if you sulod ka sa you shall not commit adultery, makaguba na siya. So, ayaw na lang jud mong sulod anang adultery. That, kaya na naman, dako kay na nga sala. Paghimo ana, pagpasa ana ni sa Ginoo kay Moses, no, nagdilaab ang kalibutan. Nagdilaab, no, even ang mga Israelites na sa ubos, kay nawala si Moses sa mga Israelites for 40 days and 40 nights, kay misaka dyan siya sa Mount Sinai para dawaton ng tablet, no, kanang 10 Commandments. Pag tataga na sa Ginoo, asa man nakaukit sa bato, di ba? Ang buot pasabot nga, ang 10 Commandments nakaukit sa bato para dili na siya mawala sa tong kasing-kasing. Ang 10 Commandments nga gihatag sa Ginoo para dili mawala sa tong kasing-kasing o sa tong una-una ug i-apply nato sa tong kinabuhi aron kita dili magpakasala. Now, musulod pa ba ta sa adultery? Mga kaigsunan, musulod pa ba ta? Kay mao dito nang ang akong i-share karon is ang pangutana is how nawala na ko. Is how to afford fruit in your marriage. Is how to protect your marriage. Ang isa ra pud tubag na ko ana, you shall not commit adultery. Unsa man nimo pagprotekta sa imong marriage kung mo commit magkag-adultery. Then, kung kana naman day atong istoryahan, pwede na po kumuna og dire. Dili dagan tag istoryahan, no? Ato juning himay-himayon ning pulong nga gihatag sa Ginoo kanako para sa inyo o para sa tong tanan para dili ta magpakasala. Amen. Hallelujah. Parayon ta. What is the importance of affair-proofing marriage? Naigihatag, no? Marriage is a sacred institution that faces constant challenges. Wala man dyan siguro kami nyoon nga walay mga challenges. Naadyon na siya. Tanan dyan nga kami nyoon ni agi challenges. Amen ba? Tanan ba nga kami nyoon nag-agi ang challenges? Kalami na lang po ng kami nyoon nga walay challenges. Pwede mo appeal ko diha. And one of the greatest threats of stability is adultery, no?
very kuan kay ni adultery no nga pakistorya no daghan jud kay nangaguba nga pamilya ani tungod anang sapaw-sapaw mo nang ato jud ning pagatun-an ning adultery karong adlaw. God's commandment, you shall not commit adultery in Exodus 20 verse 14 is not a restrictive rule but a loving safeguard designed to protect families and preserve His glory in His marriage. Mao nang mga youth, young people, ay yun mo pahala-hala ug minyo, no? Kung dili yun ang ginatawag nga gihatag sa Ginoo sa inyo, ug dili man na siyang ginatawag nga Mr. and Miss Right sa imong kinabuhi. Kay lisod yun kay na matrobol ka, no? Naman yung uban nga, sayo pa lang nagminyo na, ya katuday naminyoan nimo dili day ikaw iyang gusto. Kay napa jud siya gusto, nakaron makakita na siya lain na nakagusto niya, naadto yang tura, mo to siya, mo to tong murag Korean ug naong. Apatay, nanahapaw na, pasbiyaan na ka. Adultery is an age-old problem that begins in the heart, as Jesus taught in Matthew 5:27 to 28. And it must be addressed in every generation. The Bible repeatedly warns against because God values the sanctity of marriage. No? Ibalik nato katong sa tanan nga nagminyo, always nato ibalik ang atong kaminyoon kay nagminyo ta diha atubangan sa Ginoo, ibalik nato atong kaminyoon sa pagkabalaan. Hallelujah. No? Therefore, couples must remain vigilant and intentional in affair-proofing their lives, understanding that faithfulness requires ongoing effort and commitment. You have heard, muna nitong verse 27, you have heard that it was said, you shall not commit adultery. In verse 28, but I say to a woman with lustful intent has already committed adultery with her in his heart. No, likayan dyan nato na, labo na sa mga kalalakinan. Pwede siguro ta maibog, pwede ta mo tanaw, pero ayaw po na ganing tanaw na lang po nga halos picturean na nato ba, wala na kanang kamera gani atong mata ug utok, antod sa pagbalay, di na nato malimtan. Kanang pwede ratat kay isa ka tanaw, pwede raman siguro na, pwede raman ta maibog, pero ay na magbuhatan ng pagtanaw nga makasala pa ta. So, beware po sa young people nga, sa balay pa lang siguro, tunan na nato ng magsulob tag ka ng makalikay po ta, nga makasala po ta sa uban. Amen ba mga young people? Amen. Basta naga-amen ta, pag abot sa balay, itong pinabinibini na po ng kay idol, kay nilang bini, dili ta bini. We're special nga gimade sa Ginoo. So magsulob tag ka ng mga sanina, nga kana na pong makaangay para sa balay, makaangay para sa eskwelahan, makaangay para sa ginatrabahoan, nga dili po ta makasala. Kaya nanuman, sa sobra ka sexy, dagan po nga disgrasya din sa kalsada. Kaya mga driver di na mo tanaw sa kalsada, dito na sa iyaha. No? So likayan na to na siya. Malipay ba mo, dagan madisgrasya ninyo? Mas ako di ko musugot ang akong asawa, pasulubon yun ako, pwede lang, pagpajama ka na lang always. Di ba? Ano siya, pastor, alangan na magmaligo mi, magpajama mi. Pwede naman ka mag-shirt, eh. Di ba? Dili man nagingon nga, paghubo na lang mo diya, pamaligo mo. Lain po, di ba? Lain po, di ba? Kanang sulupot nga, kanang di po ta makahatag sala sa uban. So now, I will give you the roadmap for affair-proofing your marriage. So DPWH ta karon. Kay roadmap man eh. Tagaan ta mo roadmap nga gihatag ni Pastor Paul J. Chandran nga mahimong maprotektahan atong marriage. Kay naay tulo ka roadmap for affair-proofing for your marriage. Number 1 is the course adultery, which is the warning ahead. Number 2 is the cause of adultery, that is the wrong turn. And number 3, the cure of adultery, the way home. Sige.
The course of adultery, the warning ahead. No? Number 1 ni siya nga roadmap, no, nga maprotektahan atong marriage. The course of adultery, the warning ahead. The course of spiritual adultery, the warning ahead. In spiritual adultery is when God's people, who are His covenant bride, give their first love, full trust, and devotion to others' lovers, idols, the world, and self. It grieves the spirit and blocks our prayers and intimacy with God. It defiles worship, no? Mawada na taggana sa atong pagsimba. No? Kung nisulod na taaning anang kaning tawag nga ni adultery, no? Nawada na taggana mo ampo. Di na ta ka-concentrate magampo. Di na ta maghimog soap because of adultery. It degrades believers, turns the bride of Christ into an unfaithful spouse, damaging our witness and dishonoring God before a watching world. I give you duha ka important person sa Bible, no? Nga mahimo dyan na to siya nga example aning adultery. First nga example nako nga mahatag nako sa Old Testament is si Joseph the Dreamer. Si Joseph the Dreamer nga anak ni Jacob, gibaligya sa iyang mga igsuon kay Potiphar nga dato dito sa ilang lugar, no? O kini si Joseph gikuha ni Potiphar, giganahan na bless kay si Potiphar kay Joseph kay buutan, dili lang kay gwapong tao, buutan jud si Potiphar og masaligan. But one time when Potiphar nanangid kay Joseph, mulakaw sa ko, ikaw sa akong ibilin diri sa akong templo. So sa iya giintras ang temple, ang iyang templo. But kanina yung asawa nga pertipong gwapahang asawa ni Potiphar, naibog kay Joseph. Unsa may gibuhat tung wala na si Potiphar, iyang gitistingan si Joseph, iyang gi-tempt, no nga gusto makighilawas si Joseph sa asawa ni Potiphar. Pero unsa man si Potiphar? Because for his faithfulness sa Ginoo, na siya kadlok sa Ginoo, wala jud siya nagpatintal. Bisa pa nagsayaw-sayaw na dito sa kwarto si Potiphar, Joseph, dali na. Ana na siya ba? Dali. Pero anak pa si Joseph, wag po ate, bata pa po ako. No? Untaing anak po ta, wag po ate, wag po kuya. Naatay kahadlok sa Ginoo. Remind na to nga mapariha ta kay Joseph ka matinud-anon sa Ginoo. Nga naay kahadlok sa mga unsa mga klase nga temptasyon kung nakay Ginoo, dili jud nimo isugal ang imong kinabuhi kay nakay Ginoo. Amen. The next is nga example nako is si King David. Si King David nga ginaingon nga duol sa kasing-kasing sa Ginoo. One time, naligo si Batsiba. Si Batsiba nga asawa ni Osea, nga pertipong gwapaha, naligo. Naa dito sa ibabaw si King David. Iyang gisilip naligo si Batsiba. Ug tungod sa iyang kaibog kay Batsiba, iya yung gidala sa iyang templo ug iyang gilabtan ang asawa ni Osea. Karon, nakasala si King David. No? Naghimo jud siya dili angay sa mata sa Ginoo. But ningon jud si King David, iya yung gi-accept ang iyang sala. Ana siya sa Salmo 54 nga iya yung gitudlo. Ana jud siya kay Osea, sa imo lang ko nakasala. Kay iya manggilabtan niyang asawa. Iyang gi-admit nga nakasala siya. Ug ningon si King David nga, naara sa imo kung unsa ang imong iparusa sa kuha kay tungod kay nakasala ko parusahi ako, no? Ug nagrepent jud si King David as anak sa Ginoo. Ug mao tong duha ka example, no, sa kining warning ahead. Another sa warning ahead, ingon si Pastor Paul nga susama daw ta sa usa ka kabayo. No? Jeremiah 5:8 na nagaingon diri,
They were like well-fed, lusty stallions. Every one night after his neighbor's wife. Kabalo ba ta nang magligo tag kabayo? Liguan na to ng kabayo. Well, kuan kay ng kabayo, kanang well nga ginaatiman, pero while ginasudlay ang kabayo, ginaligo ang kabayo, nakakaon ng kabayo, nagaana na ng tiil, nagasikad-sikad na nanuman, kay nangita na po siyag asawa sa laing kabayo. Unta, dili tayong anak mga kalalakinaan, nga waratag kabayo, nga kakitag babae na pod nga gusto na to, ganaan ang tiil. Nga ngilad kay nga kuan, ngilad kay nga kanang pamatasan sa usa ka kay kanang ingana nga klase nga panginabuhi is adultery lang gyapon na siya. Adultery is described as destructive course because it violates God's command and undermines His covenant, destroys family. Oh, remember, adultery destroys family. Kadaot pa ka sa kasabutan nato sa atong amahan nga naa sa langit and defies the sacred union of marriage. It denies true love by replacing selfless commitment with selfless desire. Erodes faithfulness, which is the foundation of both marriage and covenant with God. Sulod ka aning adultery, grabe jud ang mabuhat nga pagguba sa imong kinabuhi. It's not lang imong kinabuhi ang gubuon, maguba pa niya imong relasyon sa Ginoo. Naguba pa nimo ang usa ka pamilya or imong pamilya. Maguba pa nimo imong instead nga faithfulness na ka sa Ginoo, nagasoup na ka, nagabasa na ka Bible, giguba nimo tungod lang anang adultery. So, sa karon pa lang ako na nagaingon, tanggalon na to na nga pagpanapaw. Let's obey. Ato yung paano ng pag-obey sa commandment sa Ginoo. Ultimately, adultery degrades individuals physically, emotionally, spiritually, leading to broken homes, societal harms, and loss of personal integrity. Oh, sugot mo ana. Buhat ta ana siya, nakahimutag integrity ka ng adultery, pero atong integridad na daot na. Lisod kaayo, pati yung paita. Mo nang ayaw na nandiyo tag sulod anang nga butanga. In short, adultery corrupts relationships, dishonors God, and damages the very fabric of family and community life. In Ephesians chapter 5 verse 31, mao dito nang nag-ingon, therefore a man shall leave his father and mother and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh. No? Mao dito nang nihiwalay ta sa atong amahan ug inahan o gitugot ta sa atong amahan ug inahan nga magkausa sa atong asawa. No? One flesh. Wala siya mahimo ningon nga two flesh. No? Kanya-kanya. One flesh. Nahimo ta nga isa lang. No? Nga tita lang jud both husband and wife. No nga wala dili na pwede nga dungagan. Dili pwede nga daghanon. Amen. And let's go to number 2, roadmap. This is the cause of adultery, the wrong turn. No, sometimes marong turn man jud ta. Makalingi ta, masayop ta, wrong turn na. If marong turn ta, sa kasada ta wrong turn, violation. Ticket dayon. Gismil. Kani, og marong turn ta sa Ginoo, wala na. Daot ang atong pamilya. Adultery often begins with subtle compromises that anyone can make. The cause of spiritual adultery begins with subtle compromises of the heart. Uncertain devotion, allowing small idols to coexist of God. 2 Corinthians 11:3, no? Sometimes, no, maguba jud ang atong nganong makasulod ta sa adultery tungod sa atong kanang mga idol na to sa atong kinabuhi. Tungod kay gusto nimo ni dili maabot sa imong bana, di makaya sa imong asawa.
then you look for another nga kaya ka sa gubangon. Then mali na. Dito na ka, nadaot na ka, tungod lang sa imong gusto. Gusto ko ani, dili kaya ni Papa. Dito na lang ko sa pikas Papa mangita. Kanahan mo ana. That's dili jud na siya, mali jud na siya, mali jud kay na siya. Unconfessed idolatry, normalizing our compromises, renaming idols as needs, resist repentance, hardening our hearts. No, moapod ni usa tungod sa warag bato atong kasing-kasing dili na maistoryahan, dili na ta kabalo maminaw, padunoten ay dangatnan. Adultery, undisciplined inner life, neglecting scripture, prayer, worship, church attendance, leaving souls unguarded, and easily seduced by world's values. Sa una, maayo pa ka sa simbahan, always ka na di simbahan, active ka sa church. But because nakasala ka, ni uban ka sa adultery, nawala. Dili na ka mubasag Bible, na naman. Naulaw na ka mo tanaw sa imong Biblia. Ang Biblia, naganaan na sa imo ha. Dali ba, basahan ako. Kaya na ako'y istorya sa imo ha. Dili na nimo siya o kayon. Kaya kanang Biblia, kung ang kanunay ta nagabasa sa Biblia, dili jud ta masulod ang adultery. Kaya na naman, always nimo masulod sa imong kasing-kasing ug sa imong huna-huna unsay ginastorya sa Ginoo sa imo ha. So, always jud ta magbasa, always we do our soap, always jud ta mag-reflect sa Bible, always jud ta maminaw sa Ginoo. Kaya dili ta nagabasa sa Biblia, mahisalaag jud ta. At anytime nga unsa mga klase nga temptation, masimang jud ta. Kaya nanuman, wala na sa tunguna-una eh. Susama ra guna sa usa ka mama nga nag-ingon, ayaw lagi anak-anak. Ayaw adto dito. Ayaw uban anak nila. Ay si mama jud oy. Naman ko dito akong best friend, dito ko matulog karon. Oh. Dawa natulog sa balay, ni uban sa best friend. Unsa may gibuhat nila dito? Nag-inom-inom, unsa may ilang ginapang tan-aw, nga wala na nakita ang mamang papa, pero ang mata sa Ginoo dako kayo, nakakita sa inyong gibuhat. Adultery lang gyapon, no? Bisag asa jud ka way kataguan. No? There are driven by 5 main causes, no, sa kaning wrong turn. 5 driven, no, nga ihatag na ko sa inyo ha. First is uncertain standard. Second is unrestrained sexuality. Third is unfulfilled desires. Fourth is undisciplined lifestyle. Number 5 is unconfessed sin. Number 1 is uncertain standards. Kung sabi po pasabot ani, uncertain standards, this is a lack of biblical conviction and cultural rebranding of sin. This is very important, no? Nga nagdako na jud ta sa pulong sa Ginoo. Always yun nato uban ng Biblia. Always yun nato isuksok sa tong kasing-kasing unsa nang naa nakasulat sa Biblia. Kaning 10 commandments, I know memorya man nato ni ba? Dapat na jud na sa tong huna-huna. Kay bisag asa ta makakuan jud ta mamet jud nato ng mga sala at any time, no? Usay pinakauna nga wala jud laing Ginoo kundi except the Lord. But sometimes masaag jud ta. No? Ma-always imbis ang Ginoo ang atong kabalo nga siya lang ang Ginoo. But tungod sa mga panginanglan nahimo na ang kwarta nga nahimo na pong Ginoo nato. No? Number 2, unrestrained sexuality. It means ignoring God's boundaries for sexual desires. Mao na siya, mga kabatanunan, young people. Always remember, no? Tagaan jud nato boundaries ang atong protektahan nato atong pagkababae, protektahan nato atong pagkatao. No? Pinaagi sa atong pagsulob sa atong mga sanina, pinaagi sa atong ginabuhat sa matag adlaw, pinaagi sa atong ginatanaw, pinaagi sa atong mga amigo, atong protektahan ang atong mga kaugalingon. Hallelujah. Number 3 is unfulfilled desires.
loneliness, or dissatisfaction in marriage leading in vulnerability. Isa po ni siya, no? Tungod sa sadness, tungod sa dili na nila di mo maabot ang standard sa imong marriage life. Unsa may kuan, number 1, nabalaan ako ani nga dili mi pwede mag-ipon because ang akong asawa gusto jud siya gwapong balay. Nanumanday og pangit ang balay, dili ba mo matawag nga asawa? No? Dili ang kwarto ba, dili ba mo matawag nga namoy marentan nga usa ka kwarto, dili ba mo matawag nga asawa? Dili man siro importante ang balay. Kay para lang mag-uban mo mag-asawa. Kay nanuman, kung tinuod mo nga Kristohanon, dako kay atong balay dito sa taas. Pwede man tang mag-ipon dito. No, sa simple lang nga panginabuhi, bisag gamay nga kwarto, kung nag-ipon mo mag-asawa, insakto ang inyong pamuyo, mag-asawa lang gyapon mo. Lami lang gyapon inyong panginabuhi mag-asawa, if happy mo. A family that prays together, it stays forever, no? Kung ang pamilya nagaampo, nagauban sa devotion, always, so, mahimo yung maglungtad ang atong pamuyo. Number 4, undisciplined lifestyle. Medyo pa na ta, paspas na gamay. No, road map rabi ani, basi madisgrasya ta, kapaspas. Nainay lang ko. Number 4 is undisciplined lifestyle. Failure to guard eyes, habits, situation that trigger temptation. Always na to remember, no nga, ang atong mga mata, ang atong mga kamot, ang atong baba, let's protect para dili jud ta magkasala. Always na to ibutang ang Ginoo sa tunguna-una always. Hallelujah. Number 5 is unconfessed sins. Minimizing, rationalizing wrongdoing instead of repentance, no? Dili likayan jud nato magpakasala mga kaigsunan. Likayan jud nato, no? Mao nang importante jud always ang Ginoo nga naa jud sa tong kasing-kasing o sa tong una-una. Roadmap affair proving our marriage, no? The last, the way of home. The cure for adultery involves 2K. Duha lang ni, tiwason ko na lang ni. Number 1 is preventative medicine, and number 2 is remedial medicine. The cure is spiritual adultery in the way home, that we should recognize and name the idol and rebuke it loudly. Namoy nakita nga, kanaganing medyo nakadaot sa inyo ha, ang ingon diri, ato daw ng ipangalan. O sa man ni, kwarta, o di pangalan sa babae, ato daw nang i-rebuke, ato daw isinggit na. In Jesus' name, kwarta, kalayo, kinawala na ko sa focus, ana daw. Or sa may lain, mangita lang taglaing pangalan, nga makadaot sa kung una-una. Sige, nana. In Jesus' name, iba, palayo sa kung una-una. Ana daw mag-rebuke. Number 2, renounce by consistent private prayer and worship, keeping the intimacy with God, no? Kining naata diri sa simbahan, instead nga magkuanta, instead maguna-una ta ng mga daotan nga mga butang, let's worship the Lord. Naata diri sa simbahan. Always, balik-balikon na to, magdaig ta sa Ginoo, ug kanang kadugayon nga, kanang nakadaot kanimo, mairis ra na, mawala ra na. Hallelujah. Rebuild rhythms of devotion by dailiness of reading Bible. Dailiness of scriptures, no? Buhat ta padayon sa atong soap mga kaigsunan. Katong wala pa naga-soap, mag-soap na ta. Mayang people, ga-soap ba ta always? Amen. Kanang mga nakahatag sa inyo, distraction sa inyong kinabuhi, mailisan ra na pinaagi sa pulong sa Ginoo. Hallelujah. Re-engage the church family by having accountability partners. No, atong life group makatabag na katong mga nay ginaagian karon, stay with your ates. Sa wala may sa dili man yang people, sa mga men's, I know ang mga men's every Sunday man sila gatapok og sa uban nga men's napon may mga kanya-kanyang
life group, dito na mo may isgutan itong mga unsay mga kahinaan na mo, matinabangay raman pod mi, no? Hallelujah. Nagaingon in Matthew 26 verse 41, watch and pray, lest you enter temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. In Proverbs 28 verse 13, he who covers his sins will not prosper, but whoever confesses and forsakes them will have mercy. So katong naay mga sala, no, ang Ginoo nagaingon jud siya nga he is faithful nga magapasaylo sa atong mga sala. And preventative medicine means guarding your spirit because adultery begins in the heart, not in a hotel room. Scripture urges believers to cultivate holiness and faithfulness in their inner life. In Malakay 2, chapter 2, verse 14 to 16, no, nakastate na siya, pero ihatag na kong pulong sa inyo ang verse 16, nga nagaingon dire, paminaw kamo. Dili ko gusto nga bulagan ninyo ang inyong asawa. Nag-ingon ang Ginoo ang Diyos sa Israel. Dili ako gusto nga buhaton sa bana kining daotang butang ngadto sa iyang asawa. Busa pagmatnon kamo ug ayaw lapasa ang inyong gipanumpa sa asawa. Hallelujah. Ayaw lapasa ang gipanumpa sa asawa. Dili ta nanumpa lang sa atong asawa, but dito ta nanumpa sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. In remedial medicine, applies when failures has occurred, look to the Savior for forgiveness as Jesus demonstrated grace to the adulterous woman. No? In John 8:11, kung nakadungog na mo ani, no? Tung time nga si Jesus nagsangyaw dito sa Mount Olive, ug daghan kay nagtapok saya ug daghang naminaw, kini pong mga Pariseo na gibit-bit nga usa ka babae nga nakasala nga nanapaw daw. Gibit-bit dito sa tubangan sa Ginoo. Ginaingon nila, Ginoo na inanapaw nga babae, kani nga babae, gidala nila sa tubangan, pero ang Ginoo wala nagpakabana. Naalang dito naglingkod nung nagsulat-sulat sa yuta. Sulat-sulat sa yuta. Ana sila Ginoo, di ba ingon ni Moses sa ibalaan nga kasulatan nga kinanglan batuon ning babae nga nanapaw, no? Gusto nila patyon, gusto nila pakasadon tong babae. Panag-ingon ang Ginoo sa John 11. Nyaon sa manday, niya na siya. Og mitubag si Jesus, mingon kaniya, kung mao ka na, bisan ako, dili mo silot kanimo. Lakaw og ayaw nagpagpakasala, no? Hallelujah. Ana lang day ang gingon sa Ginoo. Kung kita day wala niya gipakasadaan ang babae, naara jud ang but pasabot ani nga bersikulo no, kung kita man makasala, ang atong mga kaigsunan nakasala, dili na to sila i-judge. Because ang Ginoo nagaingon jud siya dire, there's a time for judgment, no? Nagaingon jud sa Hebrews. Naadjud titang tanan mga hanaw man ta di sa kalibutan, pero naadjud time dire for judgment. Wala tay right to condemn a person nga nakasala. Wala tay right nga mo pahawa sa tao nga nakasala. Dili ta mag-judge kanila. But ang Ginoo nagakuan jud no nga mangay jud sala, ay mangay jud pasaylo, kay ang Dios magpasaylo jud kanila. O para jud sila mapasaylo. And lastly, remedial medicine. Seek a caring community that restores without condoning sin and work toward reconciliation within forgiving family through repentance and counseling. No? Kinanglan jud ang pag-usab sa kinaiya ug dili man kaya usabon nimong kinaiya, pangayog ka mga kagrupo nato di sa simbahan nga ma-counsel sa imo. Naay mga pastors, naay mga ates dire nga maga-counsel sa tuwa. Hallelujah. That's in Proverbs 28 verse 13. Just as adultery in marriage betrays the marriage covenant, spiritual adultery betrays our covenant with God when our heart cheat on Him with idols, the word, and self.
Proof your heart guarding against spiritual adultery. In Exodus 23, you shall have no other gods before me. Walay laing Diyos. Ang Ginoo lang jud ang atong Diyos nga ginasimba. Ang Diyos lang jud na nasa ibabaw ang atong Ginoo nga atong pagatumanon. James 4:4, you're adulterous people. You do not know that friendship with the world is enmity with God. Kung dili kita mutuman sa pulong sa Ginoo, buot pasabot nakig-away ta sa Ginoo. Amen ba? Nasabtan man nato na ug wala ta mituman sa Ginoo, makasala ginakaaway nato atong Dios. 2 Corinthians 11:2, I betrothed you to one husband to present you as a pure virgin to Christ. Mga kaigsuunan, kung problema pa yung partner nimo sa Ginoo, ayaw problema na. Kaya ang Ginoo may makipart-partner nimo, nagahulat ka nimo always. Ayaw kaguol sa imong partner sa imong kinabuhi. Sa mga balo, ay kaguol kung wa kay partner. Himuon na tong partner ang Ginoo sa tong kinabuhi. Okay ba? Katawa si Papa, oh. That's good, pa. I love you, pa. Isaiah 54:5. For your maker is your husband, for the Lord of hosts is his name. Conclusion. Only God's help and the gospel of Jesus can restore brokenness and empower believers to proof their lives and marriages. God's goal is not just to expose adultery, marital and spiritual, but to cleanse, restore, beautify, and establish His bride, making her wholly His. Ephesians chapter 5, verses 25 to 27. So this is our 3 reflection questions. Number 1, for the singles, am I guarding my spirit now in singleness so that I don't carry habits of compromise into my future marriage? Number 2 reflection question is for marriage. What practical steps can I take this week to proof my marriage and actively show covenant faithfulness to my spouse? And lastly, reflection question for everyone. Am I truly guarding my spirit and my heart, or am I leaving doors open for compromise? And everybody, let us stand and let us pray. Ginoong Diyos, salamat kayo sa imong pulong nga imong gihatag kanamo. Lord, help us, Lord, nga mahimo kaming matinumanon sa imong mga commandments, Lord. And I pray the husband and wives, Ginoo, sa mga mag-asawa, Lord, nga magpabilin, nga magbalaan ang ilang marriage life, Ginoo. And I pray, Lord, sa mag-asawa nga wala man nagkahiusaay pa karon, Lord, I pray na mag-ibalik na sila, Lord. I pray for restoration, Lord. And I pray for all the young peoples, Ginoo, nga ilad yung protektahan ang ilang pagkakristohanon, Ginoo, ang ilang pagkatao, Lord. I pray nga ilang i-remember sa ilang kinabuhi, God, nga ang among kalawasan, Ginoo, is templo sa balaang espiritu. Salamat kay sa tanan nimong gihatag nga mga pulong sa imong karong adlaw, Ginoo. And I pray, O God, nga mutuhop kini sa among mga kinabuhi karong adlaw, Lord. O ma-apply na mo sa among kinabuhi, God. Salamat kay Ginoo. Ginabalik na ko tanan dungog, gimaya, sa ngalan samahan, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen and amen. Hallelujah, God. May God bless us all.